Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Mag-aalas 6 na ng gabi nang humarurot sa kahabaan ng masukal na daan ang kulay abong syudad ni Jessica. Siya ay 35 anyos na guro mula sa Maynila at kasalukuyang binabaybay ang patungo sa isang probinsya para makapag-unwind. Wala siyang kasama dahil ang matalik niyang kaibigan na si Bernadette ay in-India na naman siya. Hindi na rin naman siya napipigilan ng nanay niyang si Aling Mel. Nasanay na rin kasi ang ginang na umaalis talaga siya kahit na nag-iisa. Kaka-break up lang din kasi niya mula sa 3 taong pakikipagrelasyon kay Ed. Kaya hinahayaan na lang siya ngayon sa kanyang pinagdaraanan na gusto ring mapag-isa. Ang tinatahak niya ngayong daan ay napakatahimik. Balot ng mga punong kahoy sa magkabilang panig. Tila ba nilalamon ng dilim ang paligid habang lumalalim ang gabi. Hindi maayos ang signal ng kanyang cellphone. Kaya naman sinigurado niyang naka-download ang mapa ng lugar. Pero sa kalagitnaan ng kanyang biyahe ay bigla siyang kinabahan. Umalingaw-ngaw kasi ang kakaibang tunog mula sa ilalim ng kanyang sasakyan. Ha? Ano yun? Hindi pa man niya natatapos ang pagsasalita ay sinundan na ito ng biglang pagpalya ng makina ng sasakyan. Walang ano-ano ay umusok na lang ang harapan ng kanyang kotse. Pampihira naman. Bakit ngayon pa? At sa gitna ng madilim na daan? Wala siyang naging choice kundi itigil ang sasakyan niya sa gilid ng madilim na daan. Kakapayos ko lang ng sasakyan na ito bago ako umalis. Ay nako, papalitan na talaga kita. Ayaw mong makisama eh. Pagkatapos ay lakas loob siyang bumaba at binuksan ang hood ng kanyang kotse. Hindi siya eksperto pero kita niyang may tumaga sa radiator. Pinagpapawisan siya kahit malamig ang simoy ng hangin. Nakakatakot kasi talaga ang lugar, lalo na ang huni ng kung anong nilalang na naroon. Inabot niya ang kanyang flashlight at sinipat ang paligid habang napapabuntong hininga. Kamalas-malasan talaga oh. Bakit dito pa ako nasiraan? Malayo pa naman yung susunod na bayan according sa map. Tapos, wala pang signal dito. Ay my God! Anong gagawin ko dito ngayon? Napapanguso na lang niyang isinara ulit ang hood ng sasakyan, saka pumasok sa loob at naghintay kung may daraan na sasakyan para makahingi ng tulong. Pero magdadalawang oras na ay wala pa ring dumaraan doon. Ni anino ng tao ay wala. Kaya sinikap niyang ikalma ang sarili at maghintay dahil yun lang naman ang choice niya. Lumipas pa ang ilang sandali. Halos nakaidlip na ang dalaga sa loob ng sasakyan. Ninanamnam niya kasi ang katahimikan habang hinihintay ang kahit sinong magbibigay ng tulong. Nang biglang sa malayo ay may natanaw siyang mga ilaw ng kotse. Dumaloy ang konting pag-asa sa kanyang dibdib at napangiti siya dahil dito. Halos mag-4 na oras na rin ako rito. Sa wakas may dumating din. Huminto ang sasakyan sa tapat niya. Isang kulay itim na may kalumaang SUV. Bumaba ang 2 lalaki na parehong matangkad na naka-jacket. Ang isa ay halatang solido ang pagiging matipuno, habang ang isa naman ay malaki ang tiyan. Naiilang man ang dalaga pero naglakas na rin talaga siya ng loob para makahingi ng tulong sa dalawa. Mabuti na lang din ay nagkusa ng huminto ang mga yon sa tapat niya. Miss, nasiraan ka yata. Ano bang may tutulong namin? Oo nga eh. Umusok yung sasakyan ko tapos may tumaga sa ilalim. Hindi ko mapaandar ang kotse. Mag-4 na oras na nga ako dito eh. Sa wakas, may dumaan ding sasakyan. Kapag ganitong oras talaga sobrang bihira halos wala nang dumadaan dito Kaya madalas kaming magronda nitong kasama ko sa daan na to para kung sakaling may mangyari, katulad nito. At least makakatulong kami. Mabuti naman pala kung ganon.
Medyo natagalan lang din kami ng pag-iikot ngayon. Ay, siya nga pala. Ako si Jones. At ito naman ang pinsan ko si Sanchez. Nice to meet you guys. Ako nga pala si Jessica. Siya nga pala, kakapalan ko na sana yung mukha ko. Pwede bang makiram sa inyo ng CP para lang makatawag ako dun sa pupuntahan ko? Wala kasi akong signal eh. Naku, wala talagang signal sa banda rito. Kung gusto mo, sumabay ka na lang sa amin ni Jones tapos aatake natin yung kotse mo. Malapit na lang naman yung susunod na bayan eh. Mga kalahating oras. Nakakaya naman sa inyo. Naku, huwag ka nang maya sa amin oh. Tsaka, huwag ka rin matakot dahil hindi naman kami masasamang tao. Mas delikado kasi kung mag-isa ka. Hindi safe dito, Jessica. Kita mo naman yung paligid oh. Sige, mag-ayos lang ako saglit. Pumasok ulit ang dalaga sa loob ng kotse para nga sana mag-ayos ng gamit. Pero nang mapalingon siya sa side mirror, ay nakita niya ang reaksyon ng dalawang lalaki na halatang may hindi magandang balak. Dahil doon ay bigla rin siyang kinutuban. Pinaniwalaan niya kagad ang kutob na yon dahil hindi pa siya nakakamali patungkol sa bagay na yon. Ibinalik niya ang mga gamit at muling lumabas para kausapin ang magpinsan. Ano? Ready ka na ba? Pasensya na at salamat sa offer niyo pero hindi na pala ako tutuloy na sumama. Ang totoo kasi niyan, may kausap na ako kanina na dumaan din sa sasakyan. Babalik daw sila na may kasama mga pulis at magkukumpuni nitong sasakyan eh. Kaya salamat na lang ah. Nakakaya naman kasi kung hindi ako maabutan ng mga yun dito. Ganun ba? Kitang-kita ng dalaga kung paano ang masayang mga mukha ni na Jones at Sanchez ay biglang sumeryoso at biglang tumalim ang mga mata. Tila hindi natuwa ang dalawa sa mga pagsisinungaling niya. Ilang segundo silang nanatiling tahimik hanggang sa namalayan na lang ng dalaga na pumweso na si Sanchez sa likuran niya habang nakaharap pa siya kay Jones. Kasasabi mo lang kanina, sasama ka na eh. Bakit biglang nagbago isip mo? Naghintay pa naman kami at tuminto para tulungan ka lang. Pasensya na talaga ah. Na-explain ko naman na yung side ko eh. Kaya siguro, pwede na kayong umalis. Pasensya ka na rin, Miss Jessica. Pero hindi kasi kami basta nagpapalampas ng kagaya mong masarap tikman eh. Pagkasabi nun ng matabang lalaki ay bigla itong sumunggab sa dalaga mula sa likuran. At dahil sanay sa mga ganong klase ng bagay kaya mabilis ang naging reaksyon ni Jessica. Gumilid siya at sabay sipa sa tiyan ni Sanchez. Napatras sa matabang lalaki na nagulat din. Hindi nila sukat akalain na mahusay ang babae sa pakikipaglaban. Ayaw ko ng gulo at lalong ayaw ko kayong saktang dalawa. Pero kung may gagawin kayong masama, hindi ako magdadalawang isip na lumaban. Kaya huwag niyo akong hamunin. Naudlot na siya dahil mabilis ding umatake si Jones pero nakaiwas pa rin ang dalaga at tinadyakan niya sa tuhod ang matipunong lalaki. Kasunod nito ay ang pagsuntok niya sa panga. Ito ang eksaktong teknik na itinuro sa kanya ng kanyang sensei sa taekwondo. Nagsanay kasi siya ng mga martial arts simula pa college bilang paraan ng pagtatanggol sa sarili. Aba, magaling ka. Ito yung mga gusto namin ng pinsan ko eh. Yung mga babaeng palaban. Tama, mas lalo tuloy ako na-excite na matikmang tong si Jessica eh. Tikman niyo tong magpinsan! Ang suntok ko! Sabay na umatake ang dalawa pero walang-wala pa rin sila sa galing at husay ni Jessica. Makailang beses silang nasapul ng dalaga sa muka kaya tila nakaramdam na sila ng matinding pagkainis. Napansin din naman ng dalaga na hindi rin basta-basta ang dalawang lalaki. Sa dami kasi ng natamo nilang mga major strike ay nakakatayo pa rin sila. Para silang may pinanggagalingang kakaibang lakas. Muling sumugod si Sanchez pero nasalubong siya ng elbow strike ni Jessica sa ilong. Dahil doon ay tumalimsik ang dugo nito. Hindi pa natapos ang dalaga dahil huminga pa siya ng malalim. Sabay ikot at sumipa ng 360 back kick kay Jones. Napaurong ang dalawa. Pero katulad kanina, hindi pa rin sila nanghihina. Anak ng tuko ko ah. Matindi pala tong babaeng to. Oo nga, pinsan.
Kailangan na yata nating gamitan ng kaunting lakas galing sa dilim para mapatalima natin siya. Oo nga, tara na! Gamitin na natin! Pagtingin sa kanya na magpinsan ay biglang kumislap ang mga mata nito. Doon nga napansin ni Jessica na hindi normal ang mga kalaban niya. Ang mga mata nila ay unti-unting namula na may mga ugat-ugat pang maliliit. Ang mga ugat sa kanilang leeg ay umuumbok na parang may itinatagong lakas. Hindi lang basta tao mga ito. Para silang hindi mga normal na tao. Ha? Bitiwan niyo ako! Sa bilis ng pangyayari, halos hindi inaasahan ng dalaga ay bigla na lang siyang nahuli ni Sanchez sa braso. Ikiniling niya ang katawan at siniko ito sa tadyang, pero nanatili ang pagkakahawak nito sa kanya. Sumugod din si Jones at sinampal siya ng malakas sa muka. Napalood siya hanggang sa makaramdam ng kaunting pagkahilo. Pero hindi pa natapos si Jones dahil isang malakas na suntok sa tiyan ang nagpabagsak sa kanya. Saglit siyang nawala ng malay at ang magising ay naramdaman na lang niya ang sarili na hinihila na papunta sa lumang SUV na magpinsan. Inalala niya ang parte ng mabibigat niyang training mula sa mentor niyang si Ginoong Jackie. Isa sa mga itinuro ng Ginoo sa kanya ay ang tamang pagmamaster sa paghinga o tinatawag na breathing technique. Huminga siya ng malalim ng maraming beses hanggang sa muling guminhawa ang kanyang pakiramdam. Ramdam pa rin niya ang sakit ng katawan pero hindi na katulad kanina. Nang maalala niyang meron siyang nakasilid na sikretong patalim sa gilid ng boots, dahan-dahan niya itong inabot at sa isang iglap, nang ilalagay na siya sa likod ng SUV, ginamit niya ang buong puwersa para saksakin si Sanchez sa hita. Aray ko! Wala kaya kang babae ka! Paano mo ako nasaksak? Hindi ako kasing tanga niyo. Sinundan pa ito ng dalaga ng malakas na pagsipa kaya si Sanchez ang napunta sa loob ng sasakyan. Bago pa makareact si Jones ay tumayo si Jessica at tumakbo papasok sa kagubatan. Hindi na niya alintana ang dilim at sukal ng kakahuyan. Kahit ang mga sakit at sugat ay hindi na rin niya ininda pa. Ang mahalaga sa kanya ay matakasan ng dalawang masasamang tao. Saglit siyang nagkubli pero nanatiling nakatunghay sa pinanggagalingan ng ilaw ng kotse ng magpinsan. Ayos ka lang, Sanchez? Mukha bang okay lang ang nangyari sa akin? Siraulo kang babae ka! Lumabas ka na sa gubat! Kakalbuhin talaga kita kapag nakita kita! Siguradong pahihirapan kita! Hindi ka makakataka sa amin kahit magtago ka pa dyan sa dilim! Nakinig lang ang dalaga habang nagtatago sa likod ng isang punong may makapal na ugat. Huminga siya ng malalim habang pinakikiramdaman ng paligid. At maya-maya pa nga ay naririnig niya ang mga yapak ng dalawa. Ang mga paghila ng mga sanga at ang pagtapak ng mga yon sa tuyong dahon. Tandaan mo to, Jessica! Lalambot ka rin dahil lulunurin ka na kadiliman ng gubat! Ako? Malulunod sa kadiliman ng gubat? May dala akong lighter, no? Mga gunggong! Nakaisip tuloy siya ng paraan matapos mabunot sa bulsa ang lighter. Nagsindi siya ng maliit na apoy at sinimulan ang usok. Nang papalapit na ang dalawa, ay inihagis niya ang tuyong panyo na sinindyan ng apoy sa isang gilid ng gubat. Walang ano-ano, ay biglang lumiyab ang mga tuyong dahon. Nagulat sina Jones at Sanchez dahil di nila napaghandaan yon. Isa naman to sa natutunan ng dalaga matapos siyang magkaroon ng pribilehiyo na mag-attend sa isang survival challenge na ginaganap sa himpilan ng mga sundalo. Ano mga tanga? Sige, habulin niyo ako! Tumalong kayo sa apoy! Magpakasaya ka ng babae ka! Diyan na kayo mga gunggong! Sa amin pa rin ang huling halakak, Jessica! Tandaan mo yan! Bahala kayo sa buhay niyo! Kumaripas na ng takbo si Jessica sa kabilang direksyon. Tuloy-tuloy lang siya kahit na madilim ang paligid. At dahil sa wala siyang makita, kaya nasugatan ang binti niya sa matulis na kahoy na nadaanan niya. Pero tiniis niya ito hanggang sa masiguro niyang sobrang layo na niya sa magpinsan. Saglit muna siyang nagpahinga hanggang sa biglang bumuhos ang ulan.
Nagpasalamat din naman siya dahil ayaw niya rin namang masunog ang kagubatan. Nagpatuloy pa ang paglalakad sa dilim ng dalaga hanggang sa nakita niya ang isang lumang bahay kubo na may nakasinding ilaw. Nung una ay nag-aalangan pa siyang lumapit pero dahil sa lakas at lamig ng ulan ay naghalo pa ang hapdi ng mga sugat kaya nilakasan na lang niya ang loob. Tao po! Tulong! Tao po! May tao po ba rito? Isang 40 anyos na balbasaradong lalaki ang nagbukas ng pinto. Nagulat pa ngayon dahil nakita siyang basang-basa ng ulan. Tulungan niyo po ako. May humahabol sa akin 2 lalaki na may masamang balak. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, ay napalhod na lang siya bigla kasabay ng pagkahilo at panghihina. Ang huling natatandaan niya ay tinapik-tapik siya ng lalaki sa muka hanggang sa lukubin na ng dilim ang buong paligid. Nagising si Jessica kinabukasan na nasa isang papag. Tinahina ang sugat sa kanyang hita at braso. Nasa tabi niya ang balbasaradong lalaki habang nagkakape. Naimatay ka kagabi. Natusok ka kasi ng makamandag na tinik na dito lang matatagpuan sa gubat. Huwag ka na rin mag-alala dahil tinahi ko na at ginamot ko na yung mga sugat mo. Huwag ka rin matakot kung iisipin mo kung paano ka nakapagpalit ng damit. Hindi ako nakatingin habang binibihisan ka. Nandun yung mga damit mo sa likod, nakasampay. Pwede mo na yung suotin mamaya kapag tuyo na. Salamat. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Ang sabi mo, hinahabol ka ng 2 lalaki, di ba? Pwede mo bang sabihin sa akin ang mga itsura nila? Pero bago yon, mag-almusal ka muna. Yang nasa gilid mo, malinis yan. Kakaluto ko lang. Sariwang isda galing sa ilog at baho na kanin mula kagabi. Kung maarte ka, wag mong kainin pero kung hindi, kainin mo na. Sige, salamat. Siya nga pala, ako nga pala si Suo. Ako naman si Jessica. Nice to meet you, Suo. Maraming salamat ulit sa pagliligtas at pagpapatuloy mo sa akin dito, ha. Babawi ako sa iyo kapag nakarating na ako dun sa pagbabakasyonan ko. Saka mo na isipin yan. Mag-almusal ka na muna. Lalabas muna ako. Kung tapos ka na, puntahan mo na lang ako sa likod para ikwento kung sino yung mga humahabol sa'yo. Tahimik ang paligid ng kubo. Ang mga huni ng ibon ay tila panandali ang nagtaboy ng bangungot na nagdaan. Nakaupo si Jessica sa isang maliit na bangkong kahoy habang humihigop ng mainit na salabat. Nakatingin siya sa kawalan at binabalik tanaw ang nangyari nung gabi. Nang dumating si Suo ay napatingin siya rito at tumango-tango. Umupo yun sa tapat niya bago magsalita. Oh, hindi ka kumain ng kanin? Hindi talaga ako kumakain madalas ng agahan. Mas okay nitong salabat. Salamat ulit, Suo. Sige, walang anuman. Mabuti na lang at umabot ka rito bago mawala ng malay. Kasi kung doon ka mismo sa gubat na himatay, baka matuntun ka ng mga humahabol sa'yo. At kung sakali ikaw na ang susunod na mawala. Susunod na mawala? Dahil dyan sa sugat mo, kapag hindi kasi yan naagapan, maaari kang mamatay sa lason. Pwede mo namang sabihin kung anong itsura ng mga lalaking humahabol sa'yo? Pareho silang matangkad, pero yung isa, maskulado, habang yung isa naman ay matabang lalaki. Pareho silang mga hindi normal na mga lalaki dahil kahit anong gawin ko hindi sila mapatumba. Ang tanda ko pa nga parang namulang bigla yung mga mata nila. Sinasabi ko na nga ba? Ang mga taong yun na naman, si Jones at Sanchez. Kilala mo sila Jones at Sanchez? Oo, mga pinsan ko sila. Ano? Ibig sabihin, kasama ka nila? Hindi. Matagal na akong lumayo sa kanila. Hindi ako kaisa sa mga ginagawa nila kaya ako lumayo. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Ganyan din ang sinabi ni Sanchez sa akin bago niya ako dambayin sa likod. Binabalaan kita, Suo Kung may masama ka rin binabalak, inuunahan na kita. Hindi rin ako basta-bastang babae. Alam ko naman yon. Dahil kung basta-basta ka lang na babae, tsak na hindi ka na aabot sa lugar na ito. Pinapangako ko sa'yo, hindi ako katulad ni Jones at Sanchez.
Pero pinsan mo pa rin sila, kaya pwede mo pa rin silang tulungan. Sinisiguro ko sa yung hindi. Ang totoo niyan matagal ko na silang hindi nakikita. At oo, pinsan ko sila. Pero hindi ibig sabihin isa ako sa kanila. Sa tingin mo kung katulong nila ako, gagamutin ko pa ba yung sugat mo? Sa bagay, may punto ka naman. Pero hindi pa rin ako magpapakampante. At saka gusto ko malaman kung bakit para silang hindi mga ordinaryong tao. Kakaiba lakas nila At kitang-kita ko talaga kung paano namula yung mga mata nila. Ha? Ano kasi Hindi na natapos ni Suo ang pagsasalita dahil nakarinig na sila ng ugong ng isang pamilyar na sasakyan. Nang sumilip si Suo sa bintana ay nakita niyang naroon ang itim na SUV. Pumarada yon sa harapan mismo ng kanyang kubo. Bumaba si Jones, suot ang parehong jacket na may bahid pa ng tuyong dugo. Sumunod si Sanchez, may benda sa hita. Kunin mo yung damit mo sa likod ng bahay at magtago ka na muna, bilis. Sino ba yung dumating? Si Jones at Sanchez. Ano? Bilis na, magtago ka na muna at aaliwin ko sila. Sinunod nga ni Jessica ang payo ng balbasaradong lalaki. Pagkakuha niya ng mga damit ay mabilis na nagtago si Jessica sa ilalim ng papag. Nagsumiksik siya sa mga damit doon at nagtakip ng bibig habang nakikiramdam. Mga paalang ang nakikita niya at naririnig ang pamilyar na mga boses. So, papasok na kami ha! Jones, Sanchez, bakit na naman? Anong ginagawa nyo rito? Di ba sinabi ko na sa inyo na huwag kayong pupunta rito at ayaw kong makita yung mga pagbumuka nyo? Bakit? Hindi mo ba kami namimiss? Ba't ko naman kayo mamimiss? Huwag na tayo maglokohan dito ha. Siguradong may dahilan kung bakit kayo nagpunta rito. Kung kailangan nyo ng tulong ko, uunahan ko na kayo. Kahit gaano pa yung kaliit, hindi ako makikipagtulungan sa inyo. Kilala ko kayong dalawa. O sige, hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. May hinahanap kami. Isang babae na nakatakas sa amin. Natakasan kayo ng isang babae? Parang bago yata sa pandinig ko yan ha. Umihina na yata kayo mga pinsan. Umayos ka nga sa pagsasalita mo ha. Baka makakalimutan kong magpinsan tayo, Suo. Huwag ka masyadong pikon. Kung itatanong nyo lang kung nakita ko yung tinutukoy yung babae, wala akong alam sa mga sinasabi nyo. Bakit may 2 baso dito sa mesa mo? Umiinom kang 2 baso ang gamit? Huwag kang tanga, pinsan. Tingnan mong maigi ang mga baso. Ang isa ay sa labat ang laman at ang isa ay tubig. Hindi naman ako kasing siraulo yung dalawa para pagsamahin ng tubig at salabat. Sinabi ko naman sa inyo na mag-isa lang ako dito, di ba? Kahit maghalugog pa kayo sa buong bahay ko, wala kayong makikita maliban sa akin. Huwag niyo akong idamay sa mga kalokohan niyo ha. Tahimik ako namumuhay dito ng mag-isa at malayo sa inyo. Kaya kung wala na kayong kailangan, pwede ba umalis na kayo? May nakita kaming bakas ng paa na malapit dito eh. Sariwa pa mga yun. Siguraduhin mo lang na hindi mo kami pinagloloko, pinsan ha. Hindi ko kayo niloloko. Hindi ko gawain ang mga gawain nyo. Kung may gusto kayong gawin, wag dito sa lugar ko. Gawin nyo ng gawin ang mga gusto nyo. Pero wag na wag nyo akong idadamay dyan. Sigurado madadamay ka kapag nalaman naming tinatago mo yung babaeng yun. Nagbabanta ka ba? Gusto mo bang magkasubukan tayo rito? Ha, Sanchez? Hindi man nakikita ni Jessica ang mukha ng mga nag-uusap ay ramdam niya naman ang tensyon sa paligid. Wala naman siyang magawa kundi manatili sa ilalim ng papag. Dahil alam niyang malalagot siya at malalagot din si Suo kapag nahuli siya. Tama na yan. Pagsibihan mo yan si Sanchez, wag ako. May punto naman siya, Suo eh. Madadamay ka talaga kapag nalaman namin na nandito ang babaeng yun. Naamoy namin ang amoy ng babae na nanggagaling dito. Kaya wag mo kaming tarantaduhin. Kailangan namin makuha si Jessica dahil kakaiba siya sa lahat ng taong nabiktima namin. Nang marinig yun ni Jessica na nanatili sa ilalim ng papag, ay kinabahan din siya ng husto. Pinili niyang maging kalmado habang pinakikiramdaman ang bawat galaw ng 3 lalaki. Luminga-linga siya
at naganap ng posibleng mataguan pa kung sakaling sumilip doon sina Jones at Sanchez. Mag-aalugog kami rito sa ayon sa gusto mo. Mga wala talaga kayong respeto no? Respeto? Sa'yo pa talaga nang galing ang salitang yan, ha? Ikaw na mismo na walang respeto sa lahi natin. Ano sinabi mo? Umismig lang si Jones pero bago pa siya makasagot ay bigla na siyang nasuntok sa mukha. Natumba siya sa sahigat nang makita yun ni Sanchez ay sumugod din ito pero para siyang tinuro ni Suo hanggang sa mapasandal sa pader. Inangat pa siya hanggang sa mapatingkad habang sinasakal ng braso. Unti-unti na ring namula ang mga mata niya pero kinukontrol niya ang sarili dahil baka makita ni Jessica kapag nagkataon. Sabi ko naman sa inyo na huwag niyo akong susubukan Tinulak niya pa si Sanchez na napahawak sa leeg nun, habang si Jones naman ay dahan-dahang tumayo na nagpupunas ng dugo ang bibig. Umalis na kayong dalawa! Bago ko pa makalimutan na mga pinsan ko kayo! Hindi ba tayo tapos, oo? Babantayan ka namin. At kapag nalaman ko na nandito yung babaeng yon, dalawa ko kayong papatayin. Bakit hindi niyo paganahin ang mga pang-amoy niyo? Ngawa kayo ng ngawa. Gusto mo bang masuntok ulit, ha? May araw ka ring hayop ka. Sige na, umalis na kayo. Bago pa ako hindi makapagpigil. Alam na alam niyo kung ano ang kaya kong gawin. Kinalampag ng malakas ni Suo ang lamesa at nabiyak ito. Nang makita ito ni na Jones at Sanchez ay nagpasya na silang umalis. Ilang saglit pa nga ay narinig na ni Jessica mula sa pinagtataguan ng tunog ng sasakyang papalayo. Pagkalipas ng ilang minuto ay lumabas na si Jessica mula sa kanyang pinagtataguan. Nang makita niya ang naging itsura ng mesa ay nagulat siya sapagkat halos mahati ito sa gitna. Sinong may gawa niyan? Ikaw ba? Bakit parang mga kakaibang nilalang kayo ng mga pinsan mo? Maganda ka, Jessica. Dahil siguradong babalik sila rito mamayang gabi. Kung mamayang gabi pa sila babalik, edi aalis na ako dito sa inyo. Kailangan kong bumalik sa sasakyan ko sa kalsada para makahingi ako ng tulong sa mga sasakyang daraan habang maaga pa. Sigurado kong tinangay na ng pinsan ko yung sasakyan mo. At tungkol naman sa mga sasakyang dumadaan, wala talagang dumadaang kotse sa dinaanan mo. Anong ibig mo sabihin? Nalinlang ka kagabi sa daan. Si Jones at Sanchez, gawain na talaga nila ang manlinlang ng tao. Doon sa pinakabukanan ng baryo Kalimliman, may 2 daanan doon. At ang daan papunta sa pinakamalapit sa bayan ay nasa kanan. Habang ang daan papunta sa lugar na to ay nasa kaliwa. Sa kaliwa nga ako dumaan kagabi. Ang lahat ng dumadaan sa kalyeng yon ay hindi na nakakaalis pa. Ikaw pa lang kauna-unahang nakawala sa kanila at nakaabot ng kinabukasan. Bakit nila ginagawa yun? Anong ginagawa nila sa biktima? Pinapatay ba nila? Handa ka bang marinig ang mga ginagawa nila? Bigla naman akong kinabahan sa mga sinabi mo. Pero na-curious pa rin ako Kaya sabihin mo na. Okay, tama ang sinabi mo. Pinapatay nila ang mga nabibiktima nila. Pero sa pamamaraang hindi kaaya-aya. Yun ang dahilan kaya nagdesisyon akong umalis sa tirahan namin. Hindi ko na masikmura yung ginagawa ng mga pinsan ko Bakit hindi ka na lang din umalis sa lugar na ito? Kung umalis ako dito, di kagabi pa lang napahama ka na. Yun ang dahilan ko kaya ako nanatili rito. Para kung sakaling may makatakas sa kanila, matulungan ko. Sa kasamaang palad maliban sa'yo, wala pa talaga nakakatakas sa kanila. Kung ganon, tulungan mo ako makaalis dito ng ligtas. Oo, gagawin ko yon. Kaya sana, makinig ka lang mabuti at magtiwala sa akin. Mag-asikaso ka na ngayon dahil ihatid kita hanggang sa kabilang bayan. Kailangan natin magmadali dahil malayo-layo yun. Aabutin tayo ng hapon kung mabagal tayo maglalakad. Oo, sige. Nag-asikaso na nga kaagad silang dalawa para sa pag-alis. Dinala ni Suo ang mga importanteng gamit niya at sandata. Binigyan niya rin si Jessica ng mga sandata na 2 punyal. Tinago yun ng dalaga at sabay na silang lumabas ng bahay bago mananghalian. Tahimik na binaybay ni Jessica at Suo ang makitid na daan patungo sa kakahuyan. Bagamat mahina pa si Jessica, ay ginigit niya sa sariling lumaban at lumayo sa lugar ng karahasan. Sa bawat takbang niya, ay muling sumasagi sa isip
ang bangungot ng pagtakas na sinapit niya sa kamay ni na Jones at Sanchez. Malayo na ang narating nila kaya tila mas tumitindi ang kakaibang hatid na tensyon sa kapaligiran. Tanging huni ng ibon, kaluskos ng damo at malalim na paghinga ni Suo ang mas malinaw niyang naririnig. Napatingin si Jessica sa dala ng lalaking sibat na yari sa bakal at kahoy. Parang sandatang taglay ng mandirigma ng kagubatan. Hindi man niya sinasabi, ngunit ramdam ng dalaga na may mabigat sa pakiramdam ng lalaking kasama. Lagi itong lingon ng lingon na tila ba may hinahanap o inaasahang sumalakay anumang oras. Kailangan natin magmadali, Jessica. Naamoy ko na sila. Malapit lang sila Jones at Sanchez dito. Naamoy mo? Paano mo nagagawa mga yon? Tapatin mo nga ako, Suo. Anong klase mga nilalang ba talaga kayo? Sa ngayon, hindi mo na muna kailangan malaman dahil palagay ko naman hindi na yun importante. Mas atubagin natin kung paano tayo makakalis dito ng ligtas. Pero paano ako magtitiwala sa inang lubos kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoo? Hindi ko naman hinihingi na pagkatiwalaan mo ko ng husto Basta sumunod ka lang sa mga sasabihin ko at makakaiwas tayo pareho sa kapahamakan o trahedyang mangyayari. Tara na, magmandali na tayo dahil lumalakas ang amoy ng presensya nila. Eksaktong pagkasabi niya noon ay nakarinig sila ng tunog ng makina mula sa di kalayuan. Kapwa sila napatigil at pagkalaon ay tumakbo sa pinakadulo ng tinatahak na daan hanggang sa marating ang mga batuhan. Mula roon ay nakita nila ang isang itim na sedan na unti-unting lumitaw sa kalsadang medyo natatakpan ng damo at mga tuyong dahon. May sasakyan? Nakita ko nga. Pwede tayong humingi ng tulong sa kanila. Umupo ka, magtago sa damuhan. Nandito sa paligid ang mga pinsan ko Ha? Wala naman ako nakikita Basta magtago ka. Makinig ka sa akin. Hindi nga nagkamali ang balbasaradong lalaki dahil habang papalapit ang sasakyan, napansin nilang biglang gumigewang-gewang na ito hanggang sa tuluyang tumigil sa gilid ng kalsada. Ilang segundo lang ay mabilis na bumaba ang lalaking driver at napakamot sa ulo. Napatingin pa yun sa unahang gulong ng sasakyan at naiinis na napasipa doon dahil na-flat ang gulong. Diyos ko po, na-flatan sila, Suo. Tulungan natin sila. Sinabi ko naman sa iyo na makinig ka sa akin Wala tayong gagawin dahil siguradong mahuhuli rin nila tayo. Pero paano yung mga taong yun? Kinalulungkot ko, pero wala tayong magagawa, Jessica. At katulad ng inaasahan na ni Suo, hindi pa man sila nakaakilos ay biglang lumabas mula sa mga puno sina Jones at Sanchez. May hawak na wrench si Jones, habang si Sanchez ay may dalang mahaba at kalawanging screwdriver. Bumaba rin ang babaeng buntis na sakay din ng sedan. Nagtanong siya sa asawa bago mapatingin kay Jones at Sanchez na napapangiti lang. Magtatanong pa sana ang driver pero hinampas na ito kagad ni Jones ng wrench sa batok. Dahil doon ay napasigaw ang babaeng buntis. Ngunit kagad namang tinakpan ni Sanchez ang bibig niya sa pinagsasasaksak ng screwdriver sa tagiliran. Maya-maya lang ay nawala na ang ingay ng babae at ilang saglit pa ay nahatak na ni Sanchez ang dugoang katawan nito papasok sa loob ng dala nilang sasakyan. Ganun na rin ang ginawa ni Jones. Gulat na gulat si Jessica sa nakita habang si Suo ay tila sanay na. Napakasama nila. Walang kalaban-laban ng mga taong yun. Pero nagawa nilang patay na parang wala lang. Sinabi ko naman sa iyo mas mabuting huwag ka nang tumingin sa kanila. Hindi na natin sila matutulungan. Tayo ang susunod kung hindi tayo aalis ngayon din. Nagmadali silang tumayo at lumayo sa lugar na yon. Tumakbo sila papasok sa mas makapal na bahagi ng gubat habang ang dalaga ay ramdam pa rin ang panginginig ng kalamnan. Hindi pa rin kasi maalis sa utak niya ang nasaksihan kanina. Para itong paulit-ulit na siramplakang nakikita niya sa kanyang isipan. At sa pagmamadali ay muntikan ng madula si Jessica sa putikang bahagi ng lupa, ngunit agad siyang sinalo ni Suo. Humihingal siya habang patuloy na binabaybay ang mapanganib na landas. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, may mga anino sa unahan at nasa 5 katao ang lumitaw.
pawang mga lalaki na matitipuno. Mapupula ang mga mata at ang mga ngiti ay tila may pakahulugan. Alba? Biel? Kasten? Lucas at Paring? Anong ginagawa niyo rito? Tiyo Suo, bakit kami ang tinatanong mo niyan? Himala yatang lumabas ka sa longga mo ah. At meron kang kasamang tao, isang babae. Makinig kayo, Alba. Magkunwari na lang tayo na hindi nagkita. Ayaw ko na ng gulo. At alam mo naman na ayaw ko magkasakitan tayo rito. Tama nga sinabi nila Tatay Jones at Tio Sanchez. Tinatago mo ang babaeng biktima nila. Traidor ka sa lahi natin, Tiyo Suo. Mali na ang ginagawa ng magulang at tiyo mo. Hindi itong ipinamulat sa atin ng mga ninuno natin, Alba. Gumising kayong lahat sa katotohanan. Kung hindi ka sa amin, kalaban ka. At dapat ka rin mamatay, Tiyo. At ako mismo ang magbibigay ng bangkay mo kay Tatay at Tio Sanchez. Suo, anong sinasabi ng mga yan? Ng pamangkin mo? Tsaka bakit parang demonyo na ang boses niya? Jessica! Tumakbo ka na! Pero, Gawin mo na, Jessica! Pagkasabing yun ay biglang sinugod ni Suo ang pamangking si Alba. Nagulat naman ang dalaga dahil habang tumatakbo siya ay napapasulyap siya sa mga kalalakihan. Kitang-kita ng dalawang mga mata niya kung paanong mamula ng husto ang mga mata nila at maglabasa ng mga itim na ugat-ugat sa liig. Napansin niya rin ang pag-usli ng mga pangil ni Suo kaya bigla siyang napaisip. hindi nga sila mga tao. Mabilis ang paggalaw ni Suo na parang hayop na sanay na makipaglaban sa dilim. Ang sibat ay gumuhit sa hangin na sa isang iglap ay tumama sa balikat ni Biel. At bago pa man makaatake si Kasten, ay tinadyakan siya ng balbasaradong Ginoo. Tumalsik siya sa malaking sanga ng puno at lumagutok ang kanyang likuran saka nagsisigaw ng tulong. Mas pinili mo pa talaga ipagtanggol ang taong yan kaysa sa amin ng mga kauri mo. Humanda ka talaga, Tiyo Suo! Tumigil ka na, Alba! Ayaw kitang saktan dahil kadugo kita! Wala akong kadugong traidor! Lucas! Paring! Unin niyo yung babae! Hindi ko kayo papayagan sa gusto nyo! Hindi kita makakawalan! Nagpang-abot nga ang magtsuhin kaya mag-isang tinakasan ni Jessica sina Lucas at Paring na humahabol sa kanya. Nang sumalakay ang dalawang binata, ay mabilis silang nailaga ni Jessica. Nagtaka mga aswang dahil napakabilis mag-react ng dalaga na parang nababasa ang galaw nila. Dahil doon ay hindi na sila nakatiis pa. Sa loob mismo ng kagubatan ay nagpalit sila ng anyo bilang mga aswang. Si Lucas na may ulong baka at si Paring naman ay may ulong kambing. At ganoon na lang ang gulat ni Jessica nang makita ang mga itsura nila. Mga limaw! Mas dumoble ang bilis ni na Lucas at Paring. At nang sasakmalin na nila ang dalagang gulat na gulat ay saka sumulpot si Suo. Gamit ang punyal niya ay pareho niyang sinaksak sa tagiliran ng mga binatang aswang saka inundayan ng sipa palayo. Nagngit-ngit naman si Alba nang makitang natakasan siya ng tiyuhin. Hinawakan pa ng Ginoong Balbasarado si Jessica at tumakbo sila. Dahil doon ay umalulong na si Alba sinyalis ng pagtatawag ng iba pang kasamahang aswang. Bakit naging taong baka at taong kambing yung dalawang binata? Anong klaseng nilalang ba kayo, Suo? Saka na ako magpapaliwanag, Jessica. Nasa gitna tayo ngayon ng pagtakas. At takwa mo pa talaga magtanong, ha? Bago pa matapos ni Suo ang pagsasalita, ay nadulas na siya sa gilid ng matarik na bangin. Hindi nila ito namalayan pareho at bago pa sila makaiwas, ay dumaus-us na sila pababa hanggang sa mahulog sila sa paibabang kuweba. Ang huling narinig ni Jessica ay ang tila pagsipol ng hangin habang bumubulusok sila at pagkatapos ay lumagapak na sila sa tubig. Sinubukang umahon ng dalaga pero naalala niyang hindi siya marunong lumangoy kaya tila nakipaglaban siya sa kamatayan. Nang maubusan na ng hangin ay naramdaman niyang tila may humigit sa kanya paitaas. Alam niyang si Suo yun pero hindi na niya nakumpirma dahil nawala na siya ng malay tao. Pagmulat ng kanyang mga mata ay kadiliman ang tumambad sa kanyang paningin. Tanging tunog ng pagtulo ng tubig mula sa kisame ng kuweba ang umalingaw-ngaw at nangibabaw sa kanyang pandinig. Mabigat ang kanyang ulo at nilalamig din dahil sa kakaibang paligid. Pinilit niyang umupo hanggang sa maalala niya si Suo.
Suo, nasaan ka? Nandito ako. Paglingon ng dalaga sa kaliwa ay nakita niya ang magkapares na mga matang namumula. At nang makapag-adjust na siya sa dilim ng kuweba ay unti-unti na niyang naaninag si Suo na nakaupo at basang-basa. Nasaan tayo? Nahulog tayo sa kuweba. Hinahabol pa rin ba tayo ng pamangkin mo? Hindi na nila tayo habulin dito sa kuwebang to. Alam ko ang lugar na ito. Kung ganon, dito na tayo magpapalipas ng gabi. Sigurado naman palang ligtas na tayo dito. Wala akong sinabing ligtas tayo rito. Ang dahilan kung bakit walang pumapasok dito ng mga kahatong ay dahil may iba pang nakatira rito. Kahatong? Ano yun? Yun ang tawag sa uri namin. Isang klase yun ng aswang na may kakayahang magpalit ng ulo at paa ng katulad ng sahayop. Kagaya ng nakita mong pagpapalit ni Lucas at Paring bilang ulo at paa ng baka at kambing. Ang ibig mong sabihin, Oo, aswang din ako. Pero kahit kailan, sa buong buhay ko, ay hindi pa ako tumikim ng sariwang karne at dugo ng tao. Nung nabubuhay pa ang lola iska namin na siyang pinuno ng mga kahatong, ang patakaran ng lahi namin ay bawal kumain o tumikim ng karne o dugo ng tao, patay man ito o buhay. Pero nagbago ang lahat ng yun ng patay na mga sundalo ang lola iska namin, kasama ang mga magulang namin ni na Jones at Sanchez. Nadamay kami noon sa gera ng mga rebelde at mga sundalo. nakakalungkot naman pala kung ganon. Tama ka. Dahil din doon ay maraming nagbago. Nagsimulang magalit ang mga pinsang ko sa mga tao at tinikayat nila ang mga iba pang kahantong na gumanti sa mga tao. Kaya nabuo ang ideya ni na Jones at Sanchez sa panlilin lang sa mga inosente. Pero hindi ako umanib, kaya lumayo ako sa kanilang lahat. Pasensya na. Sa dami ng tanong ko naungkat mo patuloy ang masalimuot na nakaraan. Wala namang problema Pero kailangan na natin makalis dito sa lalo madaling panahon. Naramdaman ko na nagising na ang nakakulong na kalibonan dito. Ano naman yung kalibonan? Isa sa pinakamatandang uri ng aswang. Ang balita ko ikinulong yun sa lugar na to ng mahusay na babaylan o albularyo. Hindi na siya nakakawala sa lugar na to. Pero ang sino man pumapasok sa kuwebang to ay hindi na rin niya pakakawalan. Bago pa niya tayo matuntun kailangan na natin makalabas dito. Nagsimula na nga silang maglakad subalit sabay silang nadulas at tumaus hanggang sa mahulog ulit sa tubig. Dali-dali silang umahon at pinagmasdan ang mga alitap-tap na nagsisilbing tanging liwanag ng kuweba. Napahawak si Jessica sa tagiliran dahil ramdam niya ang kirot nito pati ang kaliwang tuhod. Sumingap siya sa sakit, saka tumingin sa kasama. Jessica, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Medyo masakit lang ang tagiliran ko na parang nalamog pati yung tuhod ko. Shh! Huwag ka magsasalita. Lumakas na ang puwersa ng kalibonan. Hindi nga nagkamali si Suo dahil sa bandang kanan ng kuweba ay gumapang mula sa dilim ang isang nilalang na hindi niya agad mawari. Balot ito ng mahahabang hibla na parang ugat, putik at balat na parang hinango sa punong kahoy. Ang mga mata nito ay kulay itim at ang gilid ng bibig ay tumutulo ang berdeng likido. Isa ito sa mga alagad ng kalibonan na nalikha doon sa kuweba. Napansin ni Jessica ang nakakatakot na nilalang at bigla itong umangil bago sumugod. Sa bilis ng kilos nito ay muntik nang mahagip ang dalaga, pero nakaiwas siya at agad kumuha ng matulis na bato at itinarak sa balikat ng kalaban. Napatras ang halimaw at kasunod nito ay may isa pang nilalang na lumitaw mula sa itaas ng kuweba. Para itong malalaking sisiw na itim pero nanlilisik ang mga mata. Mag-iingat ka sa mga sisiw na yan. Sila yung mga pumapasok sa katawan ng tao at naging dahilan kung bakit nagiging aswang ang mga yon. Kapag pumasok yan sa bibig mo, sigurado magiging isa ka ring sinumpang aswang o sa madaling salita ay mayayanggaw ka. Kaya takbo na! Kailan ba matatapos itong mga nangyayari sa akin? Pagtakbo ng dalaga, saka sumalakay ang mga nasabing sisiw. Mabilis nilang natakasan ang mga yon at nakalayo sila. Pero hindi pa rin tapos dahil tila mas dumami lang ang mga yon. At ilang saglit pa nga ay naririnig na nila ang malakas na halakhak ng kalibonan na parang isang demonyo. Makinig ka mabuti, Jessica. Susundan natin ang agos nitong tubig hanggang sa marating natin ng labas. Ganun ba yun?
Oo, magtiwala ka lang sa akin. Bilisan na natin at wala ng oras. Eksaktong pagsalakay ng mga itim na sisiw ay magkayakap silang tumalon sa umaagos na tubig. Inanod sila pareho hanggang sa makarinig na sila ng tila malakas na pag-agos ng tubig. Nang mapagtanto nilang tila talon yon ay mas lalo silang kumapit sa isa't isa. Mas lalo ring dumami ang mga alitaptap sa bahaging yon kaya mas lumiwanag ang kapaligiran hanggang sa may maaninag sila sa pinakatuktok. Nagulat si Jessica dahil nakita niya ang makakapal na ugat na tila may buhay at parang tumitibok-tibok. Ano yan? Parang may tao na napapalibutan ng buhay na ugat sa pinakatuktok. Yan yung kalibonan na ikinulong dito. Huwag mo na siyang lingunin dahil kahit nakakulong siya, ay may kakayahan siyang mamanipula ang isip ng isang tao, lalo na kapag mahina ang espiritual na kalooban. Eksaktong pag-iwas ng dalaga ng tingin ay muling humalakhak ang kalibonan. Pero hindi na nila ito nakita pa dahil nahulog na sila sa talon. Pagkaraan ng ilang minuto, matapos mahulog sa maliit na talon ay dali-dali silang umahon sa tubig. At sa dulo ay isang bukana na tila labasan ang kanilang naaninag. Nasiguro ito ni Suo dahil may hangin na nanggagaling doon na tumatama sa kanilang balat. Nandoon na yung lagusan palabas, Jessica. Talaga? Salamat naman at makakalabas na rin tayo rito. Naudlot na ang dalaga sa pagsasalita dahil may kung anong sumirit na tunog mula sa likod nila. At kasunod nito ay ang ingay ng maraming yapak na mabibilis. Mabibigat na parang mga sanga ng puno na bumabangga sa lupa. Anong nilalang yun, Suo? Mga alagad ng kalibonan. Hindi sila papayag na makalabas tayo dito. Bilis, takbo na! Kung ayaw mo maging pagkain at kabahagi ng lakas ng kalibonan para makalaya sa kuwebang ito. Diyos ko po! Jessica, tumalong ka na sa tubig. Ako nang bahala sa mga halimaw na to. Ayokong iwan ka at saka hindi ako marunong lumangoy. Susunod ako sa'yo. Mababaw lang yan kaya huwag ka mag-alala. Magpaagos ka para mabilis na makarating sa labasan. Napilitan si Jessica na lumusong sa malamig na tubig. Nagpaagos nga siya patungo sa labasan habang pinipilit huwag magpanik. Narinig niyang nagsimula na ang sagupaan sa likod. Ang sigaw ni Suo at ang galit na hiyaw ng mga halimaw. Kitang-kita niya kung paano makipaglaban ang balbasaradong lalaki na humugot ng ikalawang balisong na may inskripsyong nakaukit sa sinaunang baybayin. Sumugod siya sa unang alagad ng kalibonan. Pinutol ang ugat-ugat nitong galamay gamit ang matalim na kutsilyo. Sumirit ang likidong berde mula sa katawan ng nilalang na umangil at galit na galit. Ngunit hindi pa siya nakakahinga nang sumalakay ang pangalawa. Umikot si Suo. Isinaksak ang balisong sa leg nito at binikas ang pangontrang dasal. Nangatal ang nilalang at sumabog ang alikabok na kulay putik. Ngunit ang nagsisilbing pinuno ng mga sumalakay na halimaw ay lumapit na. Lumalabas ang mga halamang tinik mula sa kanyang katawan. At bawat takbang ay may kasunod na pagguho ng lupa. Dahil doon ay nag-alala na ng husto ang dalaga na nakatayo na mismo sa bukana ng lagusan. Suo, tara na! Takbuhan mo na yan! Tatapusin ko na ang labang ito. Mamamatay na kayong lahat. Hindi niyo ako matatalo. Hindi ako magpapatalo kahit na sino man sa inyo. Mapakahatong man o kalibonan. Biglang umatake ang halimaw at muntik ng tamaan si Suo ng malalaking tinik na lumipad mula sa katawan nito. Napilitan siyang umatras papunta sa lawa at doon ay tumalon siya. Maya-maya pa ay sumulpot ang balbasaradong binata mula sa ilalim ng tubig. Habol hininga, duguan ng balikat at may paso sa tagiliran. Katapusan mo na! Walang pag-alinlangan niyang itinarak ang balisong sa noo ng kaaway. Sigaw ng sigaw ang halimaw hanggang sa bumagsak ito sa lupa at unti-unting nalusaw na parang bula. Pagkatapos ay tumakbo na sina Suo at Jessica sa labas ng kuweba. Sabay silang napahinga habang humihingal ng sobra. Dahil doon ay hindi na nakapagpigil ang dalaga na maluha dahil sa pinaghalong tuwa at kaba.
nagawa natin, Suo? Nakalabas tayo ng kuweba. Oo nga, Jessica. Nakalabas tayo ng ligtas. Hindi ko rin nakalain na matatakasan natin yung sinaunang aswang na kalibonan na nakakulong dyan sa kuweba eh. Ang husay mo. Ang husay mong makipaglaban. Sana katulad mo rin ako. Hindi na importante kung magaling o hindi sa pakikipaglaban. Ang mahalaga sa ngayon ay buhay tayo at hindi nakuha ng kalibonan. Mabuti na lang talaga. At nag-ikot-ikot ako ngayon malapit sa yungib. Magaling ka talaga, Tiyo. Dahil natakasan mo ang kalibonan sa yungib at nakaligtas pati ang babaeng yan. Gulat na napatayo sina Jessica at Suo. Naggalit na galit at unti-unti nang nag-aanyong kahatong. Nang tuluyan na itong maging isang kaaway ay naging balang dalaga. Ito kasi ang unang pagkakataon niyang makakita ng aswang na tila mukha ng isda ang itsura pero sobrang tatalim na mga ngipin at may ikatlong mata sa noo. Anong klaseng nilalang yan? Yan ang mga espesyal na anyo ng isang kahatong. Sa lahi naming may matataas na antas ng pagiging aswang. Kakaiba sa pagiging anyong hayop ang nagiging itsura namin. Ang dami mong satsat, Tiyo. At nakukuha mo pa talagang ibahagi sa babaeng yan ang sikreto ng lahi natin, ha? Sobra-sobra na ang pagka-traitor mo. Kaya sa pagkakatong ito, hindi ako magtatawag ng mga kasama. Mag-isa kitang papatayin at dadaling ko kay Tatay Jones ang ulo mo. Pati ang katawan ng babaeng yan. Talba, uminaw ka. Pamangkin. Wag na wag mo akong tatawagin pamangkin dahil pinutol ko na ang pagiging magkadugo natin. Hindi na natin kailangan mag-away pa. Huwag na nating pahirapan ang mga sarili natin o padanakin pa ang dugo, Alba. Itokil mo man ako, hindi. At kahit pagbalik-balik na rin pa ang mundo, magkadugo pa rin tayo. Naiintindihan mo ba sinasabi ko? Ang naiintindihan ko lang ay nag-traitor ka sa lahi ng mga kahatong. Dahil sa'yo, sugatan ng mga kaibigan ko si Nakil, Kasten, Lucas at Paring. Hindi kita mapapatawad, Tiyo. Kaya tama na ang satsat dahil mamamatay ka na rito. Pakiusap! Ayaw kong saktan ka, Alba. Itigil mo na to. Wala tayong parehong mapapala kung maglalaban lang tayo. Huwag mong dungisan ang kamay mo nang katulad ng Tatay Jones at Tio Sanchez mo. Tandaan mo ang katuruan sa'yo ng ninuno mong si Lola Iska. Hindi tong likas na gawain natin mga kahatong. Aswang man tayo, pero hindi tayo kailanman nanakit ng mga inosenteng tao, lalo na't pumapatay. Merong moral ang lahi natin at may babalik yun kung sa'yo na isang mataas na antas ng ating lahi magsisimula. Tumigil ka na! Ayaw ko nang marinig ang mga kasinungalingan mo! Papatayin kita, Tiyo! Papatayin kita! Alam mo rin sa sarili mo na hindi mo kayang gawin yon, Alba. Alam mo yan, dahil ako nagpalaki sa'yo mula nung bata pa lang kayo ng anak kong si Soya. Dahil sa sinabing yon ni Soo, tila ba unti-unting lumambot ang puso ni Alba. Bumalik sa kanyang alaalang masasayang araw noong siya at ang kanyang pinsang si Soya ay magkasama pa. Mga alaala ng pagtawa sa ilalim ng araw, ng pagligo sa ilog, ng pagsabay sa pagkain ng nilagang saging na may latik, at ng mga pangarap nilang magtayo ng sariling kubo sa bukid. Ngunit ang lahat ng iyon ay winasak ng digmaan, ng kasakiman at ng pagkakawatak-watak. Si Soya ang kanyang pinakamatalik na kaibigan at pinsan. Isa sa mga nadamay sa pagsabog na iyon. At ngayon si Alba ay isang nilalang na lang ng puot at pagdurusa. Habang pinupunasan ni Soo ang kanyang luha at papalapit na sana para yakapin ang pamangkin, isang nakakakilabot na tunog ang sumambulat mula sa lagusan ng kuweba. Isang tila tunog ng pagkabiyak ng lupa, kasunod ng isang malalim na matinis na pag-uga ng hangin. Biglang may lumundag mula sa kadiliman, isang malaking sisiw na itim. Waring isinilang sa mismong sinapupunan ng kalibonan. Kumikislap ang mga mapupulang mata nito at ang mga pakpak ay may madilim na hamog na tila usok. Sa isang kisap mata, tumalon ito sa mukha ni Alba. Napatras naman si Suo at wala na siyang nagawa kundi ang pagmasdan ang mabilis na pangyayari. Alba! Pamangkin ko! Ano yung lumundag sa bibig niya, Suo? Yung itim na sisiw ng kalibonan! Sinubukang itulak ng binatang kahatong ang nilalang, ngunit huli na dahil nalulon na niya ito at para na siyang sinapian. Ilang saglit pa
ay parang may sariling isip ang kanyang katawan. Nagsisisigaw si Alba at nilalabanan ng itim na sisiw na sumasakop sa kanyang pagkatao. Pero sa huli ay bumigay na rin ang kanyang kalamnan. Pumasok ito hanggang tiyan niya at nag-ugat sa buo niyang sistema. Hanggang sa pati ang utak niya ay makontrol na. Ano nang nangyayari sa pamangkin mo, Suo? Nilulukob na siya ng puwersa ng kalibonan. Dahil dyan mas dodoble ang lakas niya at tuluyan na siyang mawawala sa sarili niya. Kaya Jessica, magtago ka na muna bago pa mahuli ang lahat. Pero paano ka? Tutulungan kita. Hindi na kailangan. Sa pagkakatong ito, laban namin to ng pamangkin ko. Ibabalik ko siya sa dati at hindi ko hayaang angkinin ng kalibonan ng pagkatao niya. Biglang lumiyab ang katawan ni Alba. Napahiyaw siya sa sakit. Ang balat niyang dating kayumanggi ay naging malaabo. Humaba ang kanyang mukha na parang sa ibong pating. Lumitaw ang ikatlong mata sa gitna ng noo. At ang kamay at paa ay naging parang sa isang syokoy. May kaliskis ngunit matutuli sa mga kuko. Alba! Labanan mo ang kapangyarihan ng kalibonan! Patayin mo mismo sa kalooban mo ang itim na sisiw! Huwag kang pumayag na alipinin ka ng mga sumpa niya! May sariling tapang at alab ng kalooban ang mga kahatong! Humiyaw at tila naglumpasay ang binatang aswang hanggang sa bigla itong tumindig habang nakatingala sa bilugang buwan. Ilang saglit pa ay tumingin ito ng matalim kay Suo. At pagkalaon ay lumusob ito sa kanya na parang hayop. Si Suo ay napaatras habang nanginginig ang mga kamay hindi dahil sa takot kundi sa pag-aalala na baka masaktan niya ng husto ang pamangkin. Gumising ka, Alba! Gumising ka! Papatay kita at iaalay sa Panginoon kong kalibonan. Hindi kayo makakatakas sa kuweba. Alba! Huwag kang magpapadaig! Huwag kang magpapadaig! Ngunit wala nang naririnig ang halimaw. Lumipad ito gamit ang mga pakpak na bigla na lamang sumulpot sa kanyang likuran. At sa isang iglap ay ibinagsak si Suo sa lupa. Napaluha ang balbas saradong Ginoo habang dinudukot ang kanyang lumang balisong sa baywang. Ayaw niya mang gamitin ang bagay na yon sa pamangkin pero nakita niyang nilamon na ng itim na sisiw ang binata. Alba! Patawarin mo ako! Alam mo namang ayaw ko masaktan kita. Pero ito lang ang paraan para makalaya ka sa tanikala ng itim na sisiw ng kalibonan. Muling sumalakay si Alba at ilang beses niyang tinamaan at napuruan si Suo. Sinubukan pa ng halimaw na hatakin ng Ginoo papasok sa loob ng yungib pero nakagawa ito ng paraan. Pinagsasasaksak nga ng balbasaradong Ginoo ang pakpak ni Alba hanggang sa makabitiw ito sa kanya. At nang makalayo na ay isa lang ang tanging paraan na naisip niya, kundi ang mag-anyong kahatong na rin. Tumingin muna siya kay Jessica na nakakubli pa rin sa ligtas na puno. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at habang hindi pa umaatake ang kanyang pamangkin ay nagpalit na siya ng anyo. Gulat na gulat si Jessica nang makita ang anyong aswang niya na tinatawag na kahatong na sampilok. Ang kahatong na sampilok ay isang uri ng aswang na malapaniki ang wangis pero may matulis na buntot at isang mata sa dibdib na siyang ugat ng kapangyarihan. Anong klaseng nilalang yan? Aswang ba yan o demonyo na? Naririnig kita, Jessica. Kahit bumubulong ka dyan. Kahit pangit ang anyo ko. Hindi naman ako masamang nilalang. Ah! Dinambahan siya ni Alba pero nagawa niyang masipa ito na bumulusok pa ibaba. Napabuntong hininga siya dahil nakita niya nasaktan ng gusto ang kahatong na binata. Pasensya na, Alba. Kailangan ko tong gawin. Pamangkin, pasensya na. Muling umatake ang malapating na aswang pero panay lang ang salag ng malapaniking aswang. Sa bawat sipa ni Alba, sa bawat tampas na matutulis nitong kuko, ay hindi agad gumaganti si Suo. Napasadsad siya sa bato. Natalsika ng sariling dugo at halos mawala ng ulirat sa isang iglap hanggang sa marinig na niya ang tinig ng kanyang pamangkin. Suo, tulungan mo ako. Ayaw kong maging alipin ng kalibonan. Alba, lumabang ka! Lumabang ka, pamangkin! Hindi ko kaya.
Kinakain niya ang kaloob-looban ko. Inuubos niya ang alaala ko. Ang alaala namin ni Soya. Tulungan mo ako! Tulungan mo ako, Tiyo! Dahil doon ay binalikan niya ang kanyang balisong at gamit ang kapirasong kahoy ay sinandalan niya ang sarili at bumangon. Papatay ko kayo! Papatay ko kayo! Tiyo! Patayin mo na lang ako! Kailangan kong tapusin to! Para sa iyo, Alba! Nilabanan ng malapaniking aswang ang emosyon at sa muling paglusob ni Alba ay sinubukan siya nitong kagatin. Pero gumulong siya pakaliwa at saka sinaksak ang gilid ng nagwawalang aswang. Ngunit hindi pa yun sapat kaya lumipat si Soo sa kabila at doon muling sinaksak ang malapating na aswang. Sumigaw si Alba sa galit at sinuntok siya, dahilan upang tumalsik din ulit siya. Habang nakandusay sa lupa, nag-isip si Soo ng paraan. At doon niya naalala ang ikatlong mata sa noo ni Alba na siyang kahinaan niya. Sa kabila ng sakit sa buong katawan, ay sinikap na malapaniking aswang na umakyat sa isang bato na malapit sa kanila. Nang sumugod muli si Alba na may panibagong lakas, tumalon si Soo mula sa mataas at inundayan ng saksak ang ikatlong mata nito gamit ang kanyang balisong. Isang malakas na sigaw ang lumabas sa bibig ng halimaw. Nangisay si Alba. Pumutok ang mata at nagsimulang bumula ang kanyang katawan ng itim na likido. Ibinagsak nito ang katawan sa lupa. Gumugulong, umaalon-alon ng tiyan na tila may sariling buhay. At bago pa makalapit si Soo ay lumuwa ng itim na sisiw ay dali-dali niya itong tinakpan hanggang sa mapirat at malusaw sa kawalan. Alba, andito lang ako. Patawad kung sinaktan kita, pamangkin ko. Hindi po, Tiyo. Ayos lang po ako. Salamat po at hindi niyo inayaang mawala ang alaala ko kay Soya. Oo naman, hindi ko talaga papayagang mangyari yun. Natigilan na ang malapaniking aswang dahil nakita niyang bumulwak na ng gusto ang itim na dugo sa bibig, sa mata, sa tenga at ilong ni Alba. Unti-unti na rin itong bumalik sa taong anyo at sinubukan pang abutin ang kamay ng tiyuhin pero nawalan na ito ng buhay. Unti-unting tumigil ang paghinga ng binata at si Soo duguan, luhaan at nanatiling nakaluhod sa tabi ng katawan ng pamangkin. Lumapit sa kanya si Jessica na umiiyak din matapos makita ang nangyari. Sa unang pagkakataon ay hindi nakaramdam ng takot ang dalaga. Kahit nakita niya ang pagiging anyong aswang ni Soo. Ayos ka lang ba? Oo, umalis na tayo rito. Kailangan na kitang maihatid sa kabilang bayan bago pa tayo makita ng iba pa. Pero paano ang pamangkin mo? Hindi mo ba muna siya ililibing? Wala nang oras. Siguradong nakaagaw ng atensyon ang laban namin at malamang sa mga oras na to may mga papunta na ritong kahatong. Walang iya ka, Soo! Anong ginawa mo sa anak ko? Pinatay mo si Alba! Ang sarili mong pamangkin! Para lang sa babaeng yan! Traitor ka talaga! Sinasabi ko na kasama mo ang babaeng yan Tinatanggi mo ba kanina? Hoy! Nagkakamali ka! Hindi ganun na nangyari! Niligtas niya ang anak mo! Manahimik kang babae ka! Dahil isusunod kita kapag napatay ko ng traitor kong pinsan! Magbabayad ka sa ginawa mo sa anak ko! At ngayon ay mas may rason na ako para patayin ka! Maniwala kayo! Hindi pinatay ni Soo si Alba! Sinabi ng manahimik Jessica, umalis ka na. Diretsuhin mo lang yung ilog. Dadaling ka niya sa unang baryo at doon ka humingi ng tulong sa mga tao. Sigurado akong tutulungan kanila laban sa mga hahabol sa iyong kahatong. Kung meron man. Pero sisikapin kong pigilin silang lahat dito ngayon. Pero paano ka? Katulad ng palagi kong sinasabi sa iyo, susunod ako. Siguraduhin mo lang dahil hindi pa ako nakakabawi sa lahat ng kabutihan mo. Sige na, alis na! Bago pa matapos ni Soo ang pagsasalita, ay nagpalit na ng anyo si Jones at nakita rin yon ni Jessica. Ganun na nga lang ang gulat ng dalaga pagkakita sa kahatong na anyo ni Jones. Isa siyang kahatong na kung tawagin ay gulungaw. Uri ito ng aswang na may muka at paa ng kalabaw pero meron ding 6 na mga matang malilikot. Kumislot-kislot ang mga yon na halatang galit na galit bago sumalakay na mabilis.
Sa sobrang bilis ay hindi nakita ng dalaga ang mga pangyayari. Nagulat na lang siya nang biglang may makapal na usok na tila bumulusok papunta kay Suo. Nang mawala ang nasabing usok ay tumambad sa paningin ng dalaga ang nabuwal na kahoy. Ganun kalakas ang anyong aswang ni Jones. Jessica! Takas na! Dali! Habang nakikipaglaban si Suo sa pinsan, ay sinamantala na nga ni Jessica ang mga bagay-bagay. Tumakbo siya at sinundan ng dinadaluyan ng ilog. Mula sa hindi kalayuan ay naririnig niya ang alulong ng mga aswang na nagngangalit at naglalaban-laban. Napalingon siya sa paligid hanggang sa may maaninag siyang mula sa bandang itaas. Nang i-focus niya ang tingin doon, nakita niya si Sanchez na nakabuntot pala sa kanya. Naku po, sinasabi ko na nga be, mabuti na lang at may iniwan na sandata sa akin si Suo. Binunot niya kagad ang 2 punyal at saka inihanda ang sarili. Maya-maya pa, paglingon niya ulit sa kinaroroonan ni Sanchez ay nagulat na lang siya dahil dumaus-us na yon pababa sa kanya. At pagkatapos ay unti-unti na ring nag-anyong kahatong na kung tawagin ay karagom. Ang kahatong na karagom ay isang uri ng aswang na may muka at paa ng kabayo, pero meron siyang 3 sungay sa noo na matutulis katulad ng sa unicorn. Nakakatakot na uri ng unicorn. Ngayon, siguradong hindi mo na ako matatakasan! Ah! Gago ka! Nagsasalita pa ako! Sinamantala na ng dalaga ang pagkakataon. Binato niya sa muka ng 1 punyalang halimaw na kaagad tumama sa mata. Napahintuyon at natumba dahil sa sakit na nararamdaman. Nagpatuloy naman sa pagtakbo si Jessica pero pasulyap-sulyap siya sa likuran. Kaya nakita niya kung paano higitin ni Sanchez ang punyal sa kaliwang mata. Magbabayad kang babae ka! Ang dami mo na kasalanan sa akin ha! Kaya kapag nahuli kita, sinisiguro ko sa'yong mahihirapan ka ng gusto bago ka mamatay! Wala akong pakialam sa'yo, pangit na aswang! Siraulo ka! Tinawag mo pa talaga akong pangit ha! Mamaya pagsisisiyan mo yung mga... punyemas ka talaga babae ka! Nagsasalita pa nga ako eh! Ang dami mo kasing sinasabi eh! Tinamaan na naman si Sanchez ng malaking bato na hinagi sa kanya ng dalaga. Dahil doon ay tila nagseryoso na ang malakabayong aswang. Lumundag ito ng mataas at sa isang iglap ay napunta na ito sa harapan ni Jessica. Huminto ang dalaga at nag-isip ng kung anong gagawin. Umatake naman ang aswang pero dahil sa bilis ng reflexes ng dalaga ay madali niyang naiwasan ang pag-atake ng aswang. At sa 2 pagkakataon ay ang dalaga na naman ang nakatama. Matapos siyang masipa ng malakas sa muka ang aswang, napatras ito at tumama ang sungay sa isang puno. Kasunod naman noon ay nadulas din ang babae na nagpagulong-gulong bago mahulog sa ilog. Mabuti ay sa mababang parte lang siya nahulog kaya kaagad din siyang nakatayo. Nang tiningnan niya ang aswang ay hinihigit pa nito ang sungay na tila bumaon sa puno. Sinamantala ni Jessica ang pagkakataon. Tumakbo siya na mabilis para mas makalayo sa kalaban. Hanggang sa ilang saglit pa ay meron na siyang nakitang liwanag na mga bahay mula sa hindi kalayuan. Diyos ko po, may nakikita na ako mga kabahayan. Makikiligtas na ako. At sinong nagsabi sa'yo na makakawala ka sa kamay ko ha? Hindi ko hayaan matakasan mo ako ulit! Bisit kang babae ka! Alay! Gago! Gago ka talaga! Mga bato ko! Mga bato ko! Pinuntirya nga ng dalagang isa pang mata ng kahatong na malakabayo. Dahil doon ay napahinto ito at naglumpasay na parang isang bata. Dahil doon ay masinamantala ni Jessica ang pagkakataon. Pagtingin niya sa pinakapwesto ng nagwawalang aswang ay nakita niya sa itaas nito ang isang malaking bato. Umakyat siya roon at buong lakas na itinulak ang batong nakausli. Parang awa mo na, mahulog ka na sa aswang na yon. Sige na bato, makisama ka naman. Nang tila nawawalan na siya ng pag-asa ay biglang ang umuyog ang bato at unti-unting gumulong pababa. At bago pa mapagtanto ni Sanchez ang lahat, ay bumagsak na sa mismong ulo niya ang nasabing bato. Sa lakas ng impact ay nagtalsikan ng ilang parte ng karne sa ulo niya pati ang naputol ng mga sungay. Halos masuka-suka naman si Jessica nang makita yun.
Pero mas inuna na niyang tumakbo at umalis sa lugar na yon. Nakarinig na rin kasi siya ng iba't ibang pag-angil ng mga kahatong. Sinyalis na nasa paligid na nga lang sila. Nasaan na kaya si Suo? Kumusta nalagay niya? Eksaktong pagkasabi niya noon ay narinig niya ang malakas na boses ng kalabaw. At habang tumatakbo ay nakita niya sa likuran ng isang nilalang. Ang malakalabaw na aswang na si Jones ay tumatakbo mabilis papunta sa kinaroroonan niya. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at napaisip matapos yung makita. Si Jones na lang ang sumusunod sa akin. Nasaan na si Suo? Ang sabi niya sa akin, susunod siya kaya hindi siya pwedeng mamatay. Umanda ka ngayon sa akin, babae ka. Ngayong wala na ang hadlang, sigurado mapapasakin ka na. Papahirapan kita ng gusto hanggang sa hilingin mo na lang na mamatay ka na. Pero kahit magmakaawa ka, ay hindi kita kagad basta-basta papatayin. Patatagalin ko ang paghihirap mo. Dahil sa mga narinig, ay tila nakaramdam ng takot si Jessica. Kahit pagod na ay sinikap niya pa ring tumakbo dahil malapit naman na ang kabahayan. Pinaghalo-halo na ang emosyon niya at halos wala na siyang maintindihan sa mga nangyayari. Ang tanging goal na lang niya ay makaalis sa lugar na yon ng buhay. Jessica, kaunti na lang. Sige, tumakbo ka pa dahil kaunting-kaunti na lang ay maaabot na kita. Sa sobrang pagkataranta sa pagtakbo ay nawalan tuloy ng balanse ang paa ni Jessica. Dahil doon ay muli siyang natalisod at gumulong sa tubig. Mabuti na lang ay mababaw pa rin ang nahulugan niya, pero sa pagkakataong ito ay hindi na siya nakatayo ng maayos. Napilayan kasi ang kaliwa niyang paa kaya iika-ika siyang naglakad ng marahan. Hanggang sa tuluyan na siyang maabutan ni Jones. Kumusta, Jessica? Ang tagal mo ring nagpaabol sa amin, ah. Ikaw ang kauna-unahang tao na nakapuslit ng matagal. At hindi lang yon. Dahil sa'yo, ay maraming namatay na mga kahatong. Ang anak ko at ang pinsan kong si Sanchez. Ikaw din ang dahilan kung bakit nag-away kami ni Suo. Ikaw ang dahilan ng lahat ng to. Kaya karapat-dapat ka talagang pahirapan ng gusto. Sa tingin mo, natatakot ako mamatay? Sige, patayin mo na ako! Huwag kang atat. Dahil katulad ng sinabi ko, pahihirapan muna kita bago ka mamatay. Kung ganon, uunahan na kita! Nang makita ng dalaga ang matulis na kahoy, ay kinuha niya to. At nang tatangkay na niyang saksakin ng sarili, ay bigla siyang tinabig ni Jones. Tumasik siya sa tubig at saka siya nilapitan ng malakalabaw na aswang. Nang kukunin na siya para iuwi, ay nagulat na lang si Jones nang maputol ang kanyang kamay. Pagtingin niya sa bandang kaliwa ay nakita niya si Suo na nasa anyo pa rin ng pagiging aswang. Sugatan niyo na hingal na hingal pero handang-handa pa rin sa laban. Nagsisigaw siya matapos maramdaman ang pag-apdi ng kamay na naputol. Talagang inuubos mo ang pasensya ko, Suo! Hindi kita papayagang saktan mo si Jessica. Ihatid ko siya at makakauwi siya ng ligtas. Tingnan natin kung mangyayari ang sinasabi mo, traitor ka. Mauna kang mamatay at wala kang maihahatid o maililigtas. Nagsalubong silang dalawa at nang magtama ang kanilang mga ulo ay sabay din itong lumagutok. Pero dahil mas matibay ang ulo ng aswang na malakalabaw ay mas nanaig ito. Napalood si Suo pero hindi pa rin siya nagpatalo. Gamit ang malaking pakpak ay nilukob niya ang pinsang aswang. Pagkatapos ay isinama niya ito sa paglipad sa itaas. Nagkakakawag pa si Jones pero dahil sa taas na nila kaya hindi na rin ito magawang umalma. Pagkatapos ay huminto sila sa ere at sabay na napatingin sa ibaba. Gusto mong bumaba? Sige, pagbibigyan kita! Ano gagawin mo? Sabay tayong bababa! Habang nakakapit si Suo sa pinsan ay sabay nga silang bumulusok pa ibaba. Nakatingin lang si Jessica ng gulat na gulat din hanggang sa isang malakas na impact ang dumagundong. Sabay na lumagpak ang dalawang aswang sa lupa at pareho silang duguan at naghihingalo. Nang makita yun ni Jessica ay nagimbal siya ng husto. Hindi na kasi kaaya-aya ang itsura ng magpinsang aswang.
Si Suo ay gutay na gutay ang katawan habang si Jones bulwak na ang lamang loob at naghihingalo na rin. Diyos ko po, Suo! Jessica, umalis ka na. Bilisan mo. Ayos lang ako. Wala nang nagawa ang dalaga kundi ang lisanin ng lugar na yon. Tumakbo na nga siya hanggang sa makatawid sa kabilang parte ng ilog kung saan ang mga kabahayan. Humingi siya doon ng tulong at kagad siyang inasikaso ng kapitan ng baryo. Nakaligtas nga siya sa malagim na kamatayan, pero ang tumulong sa kanya na si Suo ay hindi na naging maganda ang kapalaran. Wakas, 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 wakas.